Lang naman sila, hindi naman sila maiipit kung wala silang ginawang kasalanan. Ang problem, nagpe-prejudge na sila that they will be cite in contempt. Guilty sila pag gano'n. Hindi naman po gano'n yung ating hearing. If we see na talagang wala naman po silang ginawang mali, bakit naman po namin sila iko-contempt? Especially kung nagsasabi. Like for example, kanina nakita naman natin that si Attorney Ricky was answering truthfully at nagsasalita naman ng maayos at magalang din naman po. So we actually try to prevent the emotion ng contempt. Pero kung kasi kung yung sinasabi nila kasi yung vlogger daw na yun is daw yun, parang the vlogger daw na galit kay the Vice President and sa Vice President. And of course, these group of vloggers na ito are mostly allied with the Duterte. Sinasabi nga nila na bakit pinag-initan daw mga Duterte vloggers. Well, ako, as I've said, no, kung wala silang kasalanan, there's no reason para matakot. Hindi naman po kami, ako personally, hindi nakikita ko yung mga hindi ko naman po sa pinapansin. Ang gusto po natin mangyari dito ay magkaroon po talaga tayo ng enabling ng mga batas or talagang magkaroon tayo ng regulation. Kasi nga, mahirap na yung nangyayaring sitwasyon Especially ngayon, election, ganyan gagawin natin every time na magkakaroon ng election. Nagkakaroon ng polarization ng ating society. And it's not right.